Mabigat ang mga talukap ng mata ni Marites habang naglalakad papasok sa Villa Serna Holdings. Naramdaman niya ang matalim na sulyap ng kanyang mga kasamahan sa bawat hakbang. Hindi niya na kailangang marinig ang bulungan. Alam na niya kung ano ang sinasabi nila. Hey nako, si Aling Marites na naman. Sigurado akong kaning lamig at tuyo na naman ang baon niyan. Tingnan mo nga ang suot niya. Parang hindi man lang nabago simula pa noong nakaraang dekada. Napayuko siya. Minsan iniisip niya, mas mabuting maging bulag at bingi na lang sa lahat ng ito. Ang tunay na kayamanan niya ay ang dignidad at ang pagmamahal niya sa kanyang pamilya, hindi ang mamahaling damit o ang branded na bag. Nagpatuloy siya sa paglalakad, diretso sa pantry. Kailangan niyang magtimpla ng kape para sa mga executive bago magsimula ang magulong araw. Ito ang buhay niya. Simpleng trabaho, simpleng buhay. Subalit, nang bumalik siya sa lobby, dala ang tray ng kape, bumungad sa kanya ang hindi inaasahang kaguluhan. Malakas ang buhos ng ulan sa labas, at kasabay nito, isang maliit na bata ang pumasok sa malawak at makintab na lobby ng Villa Serna Holdings. Basang-basa ang kanyang damit, gulo-gulo ang buhok, at ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot at pagkalito. Mga 14 na taong gulang pa lang yata ito. Hoy! Bata! Saan ka galing? Hindi ka pwedeng pumasok dito. Sigaw ng security guard, pero hindi pinansin ng bata ang security. Naglakad ito papunta sa gitna ng lobby kung saan nakatayo ang malaking logo ng Villa Serna. Napatingin ang lahat ng empleyado sa kanya. Nagbubulungan. Sino yan? Pulubi yata? Anong ginagawa ng bata rito? Hindi ba nila maharang? Pagkatapos ay nagsalita ang bata. Mahina ngunit malinaw. Sa gitna ng katahimikan na bumabalot sa lobby. Ako po si Nilo Villaserna, sabi ng bata. At ako po ang bagong may-ari ng kumpanyang ito. Isang tawanan ang pumuno sa buong lobby. Mga executive na nakasuot ng mamahaling suit, mga empleyadong mayayabang, lahat ay pinagtatawanan ng bata. May-ari? Baliw ba yan? Pambihira. Siguro galing lang yan sa kanto at naligaw. Ang security guard ay muling lumapit. Hinila ang braso ng bata. Handa ng kaladkarin palabas. Naramdaman ni Marites ang sakit sa kanyang puso. Nakita niya ang takot sa mga mata ng bata. Hindi ito biro. Hindi ito laro. Ito ay isang kaluluwang naliligaw at natatakot. Bumaba ang tray ng kape mula sa kanyang mga kamay. At halos hindi niya namalayan ang tunog ng mga basag na tasa. Teka! Malakas na sabi ni Marites na ikinagulat ng lahat. Kahit siya, nagulat sa sarili niyang tinig. Huwag niyo siyang saktan. Nilapitan niya ang bata, humarang sa pagitan nito at ng security guard. Bahagyang yumuko si Marites para magpantay sila ng tingin. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala, hindi ng paghusga. Anak, mahinang tanong niya, may kailangan ka ba? Tumingin si Nilo sa kanya at sa mga mata ng bata, nakita ni Marites ang isang kaluluwang naghahanap ng kanlungan. Hindi ito humihingi ng pera, hindi ito humihingi ng kapangyarihan, ito ay naghahanap ng pagmamahal, ng pag-unawa. Bago pa man makasagot si Nilo, isang matandang lalaki ang biglang pumasok sa lobby. Nakasuot ito ng mamahaling suit, dala ang isang brown na briefcase. Sa likod niya, may kasama siyang 2 gwardya. Ako po si Attorney Manuel Cruz, sabi ng matanda. Abogado ng yumaong Don Roberto Villaserna. Narito po ako upang basahin ang huling testamento ng aking kliyente. Namutla ang mga mukha ng mga executive, lalo na si Ricardo Carding Villaserna, ang kasalukuyang Chief Operating Officer at tiyuhin ng yumaong presidente ng kumpanya. Tiningnan niya si Nilo saka kay Marites na may pahiwatig ng galit sa kanyang mga mata. Pero Attorney Cruz, pagtutol ni Carding, walang anak o apo si Don Roberto.
Maliban sa akin, ang kanyang pamangkin. Sino ang batang ito? Ngunit hindi pinansin ni Attorney Cruz si Carding. Lumapit siya kay Nilo, inabot ang kamay ng bata. Nilo Villaserna, tama ba? Ikaw po ang natatanging tagapagmana ng lahat ng ari-arian ni Don Roberto. Kasama na ang buong Villaserna Holdings. Isang malakas na, "Hindi!" ang sumabog mula sa bibig ni Carding at sa gulat, may ilang executive ang muntik ng matumba. Ang mukha ni Nilo ay nanatiling blangko, ngunit mahigpit na hinawakan nito ang kamay ni Marites. Ang mga mata ni Marites ay nanlaki sa gulat. Ang simpleng tanong niya kanina ay nagdala sa kanya sa isang sitwasyong hindi niya inaasahan. Ngunit may isa pang kondisyon bago tuluyang maging epektibo ang lahat. Dagdag ni Attorney Cruz at lumingon siya kay Carding na nanginginig na sa galit at pagkabigla. Isang kondisyon na magdedetermina ng kapalaran ng Villaserna Holdings at ng lahat ng naririto. Hindi ko maintindihan. Bakit ako? Bakit sa dinami-dami ng tao sa Villaserna Holdings, ako ang binanggit sa huling habilin ni Don Roberto? Nakaramdam ako ng kaba at pagkalito habang tinititigan ako ni Attorney Cruz na para bang ako ang susi sa lahat ng gusot na ito. Ano po iyon, Attorney? Nauutal kong tanong habang hawak pa rin ni Nilo ang aking kamay. Ang init ng kanyang palad ay tanging pampakalma ko sa gitna ng nagngangalit na mga tingin ni Carding at ng mga executive. Nagbuntong hininga si Attorney Cruz at muling tumingin sa lahat ng naroroon. Nakasaad sa testamento ni Don Roberto Villaserna na upang lubusan at opisyal na maging tagapagmana si Ginoong Nilo Villaserna ng kanyang yaman at ng Villaserna Holdings, kinakailangan na sa loob ng 24 na oras mula sa kanyang pagdating, may makita siyang kahit isang tao sa kumpanya na tunay na nagpakita ng kabutihan at pagtitiwala sa kanya. Isang bulungan ang muling kumalat sa buong lobby. Mga nagtataka, mga nagagalit at mga nag-iisip kung sino ang magiging swerte o malas na taong yon. At ang taong magpapatunay at maghuhusga sa tunay na kabutihan na yon. Patuloy ni Attorney Cruz na idiniin ang bawat salita ay walang iba kundi si Ginang Maria Teresa Ramos. Nalaglag ang pangako. Hindi ko inasahan ng ganito. Ako, ang simple at walang kwentang Marites Ramos, ang tagahusga, para akong nabingi sa gulat at ramdam ko ang bigat ng tingin ng lahat sa akin, lalo na kay Carding. Ang kanyang mga mata ay nagbabaga sa galit. Imposible, sigaw ni Carding. Isang hamak na empleyado. Walang alam sa negosyo. Bakit siya attorney? May kabaliwan ba ang matanda? Ang desisyon ni Don Roberto ay pinalat na kasulat. May tiwala siya kay Ginang Ramos. Matigas na sagot ni Attorney Cruz. Tumingin sa akin si Nilo at sa mga mata niya, nakita ko ang pag-asa na hindi ko pa nakikita kaninang umaga. Si Lolo po, mahinang sabi niya. Madalas niya po kayong pinapanood mula sa opisina niya. Sinasabi niya po na kayo lang daw po ang nakikita niyang totoo sa buong kumpanya. Yung tipong parang may kinhinvi daw po kayo sa puso na nakikita ang kabutihan ng tao. Napakasakit pakinggan. Ang isang simpleng kilos ng pag-aalala ko lang kanina. Ang tanging pagtanong ko ng, "Anak, may kailangan ka ba?" ay sapat na para sa isang taong tulad ni Don Roberto na magtiwala sa akin ng ganito. Naramdaman ko ang paghila sa braso ko. Si Carding, hinila niya ako palayo sa karamihan, papunta sa isang sulok ng lobby na may kalayuan sa mga tao. "Marites," mariin niyang sabi. Ang kanyang bining ang halos dumikit sa aking tainga. "Alam kong mahirap ang buhay mo. Ibigay mo ang gusto ko. Sabihin mo na hindi ka naniniwala sa bata. Sabihin mo na sinasamantala lang niya ang bait mo. At bibigyan kita ng pambayad sa lahat ng utang mo. At pangpa-ospital sa kapatid mo. Doble sa sweldo mo ngayon, Marites. Maging praktikal ka. Hindi ka niya matutulungan." Nanginig ako.
Ang mga salita niya ay bumulong sa pinakamalalim kong takot. Ang kahirapan, ang kawalan ng kakayahan na alagaan ang aking pamilya. Hindi lang doble sa sweldo, pambayad sa utang. Ang kapatid ko. Pero pagtingin ko kay Nilo na nakatayo ng mag-isa sa gitna ng lobby, kitang-kita ang pag-asa sa kanyang mga mata na nakadikit sa akin. Napagtanto ko na mayroong bagay na mas mahalaga kaysa sa pera. Ang dignidad, ang pagtitiwala, ang kabutihan. Naalala ko ang sinasabi ng nanay ko, "Anak, ang pera madaling mawala. Pero ang kabutihan ng puso, yan ang mananatili at dadalhin mo hanggang sa libingan." Hindi ko po magagawa yan, Sir Carding. Sagot ko, mahina ngunit matatag. Hindi po ako makapagsisinungaling. Nakita ko po ang takot sa mga mata ni Nilo at naniniwala po ako sa kanya. Nagdilim ang mukha ni Carding. Hindi ka ba marunong umintindi, Marites? Ang pinag-uusapan dito ay ang kinabukasan mo, ang kinabukasan ng pamilya mo. Mas mahalaga po sa akin ang konsensya ko. Sagot ni ko at naramdaman ko ang kakaibang lakas na bumabalot sa akin. Hinarap ko si Attorney Cruz at sa harap ng lahat, kahit na nanginginig ang aking mga tuhod, ngumiti ako kay Nilo. Attorney Cruz, malakas kong sabi, upang marinig ng lahat. Naniniwala po ako kay Nilo Villaserna. Sa abot ng aking kakayahan at sa nakita ko sa kanya ngayong araw, naniniwala po ako na siya ang taong karapat-dapat na magmana ng kumpanyang ito. Isang katahimikan ang bumalot sa buong lobby. Pagkatapos ay isang malalim na paghinga mula kay Attorney Cruz. Sa gayoy, sabi niya, lubusan ng epektibo ang huling testamento ni Don Roberto Villaserna, si Ginoong Nilo Villaserna, ang opisyal na may-ari at chairman ng Villaserna Holdings. Halos matumba sa kinatatayuan si Carding. Ang kanyang muka ay namumutla at ang mga kamay niya ay nakakuyom. Tiningnan niya ako. Ang kanyang mga mata ay parang apoy. Hindi pa tapos ang laban na to, Maria Teresa. Galinggit niya. Ang kanyang tinig ay halos bulong ngunit matalim. Maghanda ka. Ngayon, kakampi ka niya. Pero hindi mo alam kung gaano kapanganib ang mundo ng Villaserna. Maghanda ka sa bawat hakbang mo. Naramdaman ko ang malamig na banta sa kanyang mga salita. Isang lamig na bumalot sa aking puso. Alam kong nagsisimula pa lang ang lahat. Ang dating maliit kong mesa sa administrative section ay napalitan ng malaking executive desk. Ang ingay ng typewriter ay ngayon naririnig ko na lang sa mga alaala. Ngayon, ang tunog na naririnig ko ay ang pag-click ng mouse at ang tahimik na pag-ikot ng air conditioner sa aking bagong opisina, ang opisina ng punong opisyal ng ehekutibo. Ngayon, ako si Maria Teresa Ramos, ang Chief Operating Officer. Hindi ko pa rin lubos maisip. Ako? Isang COO? Ang tanging alam ko sa buhay ay magtimpla ng kape, mag-organisa ng mga dokumento, at ngumiti kahit masakit. Ngayon, ako ang mamamahala sa operasyon ng isang malaking korporasyon. Napakabigat ng responsibilidad. Sa aking unang meeting kasama ang mga senior executive, naramdaman ko ang mga matatalim na tingin nila. Ang mga bulungan ay mas malakas ngayon. Hindi na nila kailangang magtago. Tingnan mo nga yan. Si Aling Marites, dating tagatimpla ng kape. Ngayon, boss na natin. Narinig kong bulong ng isang executive, si Ginoong de la Cruz, na halos hindi pinipigilan ang tawa. Sa bagay, sagot naman ng isa pa, si Ginang Reyes. Kung totoo ang chismis, ginayuma lang yata niya ang matandang Villaserna. O baka naman, alam niyo na nanyo na. At sinamahan niya yon ng makahulugang tingin sa akin at kay Nilo na nakaupo sa dulo ng mesa. Napakasakit. Gusto kong tumayo at ipagtanggol ang aking sarili. Ipagtanggol si Nilo. Ngunit ano ang isasagot ko? Ano ang ipagmamalaki ko? Wala akong degree mula sa mamahaling unibersidad. Wala akong karanasan sa pagpapatakbo ng 1 bilyong pisong kumpanya.
Tanging kabutihan lang ang meron ako at tila iyon ay walang silbi sa mundo ng negosyo. Nagsimula ang meeting. Nakafocus ako sa bawat salitang sinasabi nila. Sinusubukang intindihin ang mga terminong teknikal na noon ko lang narinig. Napansin kong madalas nilang ibaling ang usapan sa mga bagay na alam nilang hindi ko maiintindihan. Pinapahiya nila ako. Si Carding, na ngayoy isa na lang direktor, ay tahimik lang. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanonood, nagmamasid, at alam kong naghihintay lang siya ng aking pagkakamali. So Ginang Ramos, sabi ni Ginoong de la Cruz, may mapanuksong na ngiti. Ano po ang plano ninyo para sa next quarter forecast? Kailangan na nating i-address ang projected decline sa market share ng ating subsidiaries sa Visayas, lalo na sa Light Manufacturing Division. Nalaglag ang pangako. Light Manufacturing Division? Visayas? Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Hinanda ko naman ang sarili ko. Nagbasa ako ng mga reports kagabi. Pero hindi ko pa rin lubos na naiintindihan ang lahat ng complexities nito. Sa tingin ko, kailangan nating suriin ang mga datos. Nautal kong sagot. Isang mahinang tawanan ang narinig ko. Si Carding ay bahagyang ngumiti. Isang nangiting punong-puno ng paghamak. Siyempre, Ginang Ramos. Sabi ni Ginang Reyes, suriin ang datos. Iyan ang ginagawa ng lahat. Ang tanong ay, ano ang gagawin ninyo pagkatapos suriin ang datos? Pinanlumo ako. Pakiramdam ko, lalong bumigat ang mundo sa aking mga balikat. Pero nang tumingin ako kay Nilo na nakaupo sa kabilang dulo ng mesa, nakita ko ang kanyang seryosong mukha at ang bahagyang pagngiti niya na para bang sinasabi niya, kaya mo yan, Mama Marites. Nagtapos ang meeting. Nagkalat ang mga executive, nagbubulungan pa rin. Naiwan ako mag-isa sa conference room. Napapaisip kung tama ba ang desisyon ko. Mama Marites, sabi ni Nilo na lumapit sa akin. Okay lang po kayo? Napakabait ng bata. Siya lang ang nakakaintindi sa akin. Okay lang ako, Nilo. Medyo mabigat lang. Hindi ko alam kung kakayanin ko. Kakayanin niyo po iyan, sabi niya. Dahil ang kabutihan ninyo po, mas malakas pa sa lahat ng charts at graphs nila. Pilit akong ngumiti. Ang mga salita niya ay nagbigay sa akin ng kaunting lakas. Pero alam kong hindi sapat ang kabutihan lang. Kailangan ko ng kaalaman. Kailangan ko ng karanasan. Lumipas ang mga araw at lalong naging mahirap ang trabaho. Araw-araw ay may bagong pagsubok. Ang mga tauhan ni Carding ay gumagawa ng kung ano-anong maliit na gulo. Nawawalang dokumento, mga report na hindi kumpleto, mga schedule na sinasadyang guluhin. Lahat ay para sadyang pahirapan ako. Isang hapon, habang nag-iisa ako sa aking opisina, may nag-iwan ng isang file sa aking mesa. Nakalabel ito na Financial Audit. Subsidiary X. Hindi ko inintindi. Marami akong binabasang documents araw-araw. Pero nang buksan ko ito, nakita ko ang isang lumang litrato. Isang babae na halos kamukha ng nanay ko noong bata pa siya. Umiiyak habang may hawak na papeles. Sa ilalim nito ay may mga petsa at pangalan ng mga kumpanya at ang salitang rehabilitation na nakabold. Hindi ko na maintindihan ang lahat ng numerong nakasulat doon. Pero ang litrato at ang mukha ng babae, may kakaiba akong naramdaman. Isang pakiramdam na parang may kaugnayan ito sa akin. Isang pakiramdam na may itinatago ang kumpanyang ito at may koneksyon yon sa aming pamilya. May sakit kasi ang kapatid ko, si Ate Elena. At noon, sinasabi niya sa akin na naghirap kami ng husto dahil sa isang kumpanyang bigla na lang nagsara at kinuha ang lahat ng ipon ng mga maliliit na investor, kasama na ang ipinundar ng mga magulang namin. Kinabukasan, habang pabalik ako mula sa pag-lunch, may isang sobreng nakapatong sa aking mesa. Nakabold ang pangalan ko at sa loob ay isang serye ng mga newspaper clippings tungkol sa isang malaking financial scam na nangyari halos 2 dekada na ang nakalipas. Ang mga pangalan ng kumpanya
ay halos pareho sa nakita ko sa audit report at ang nakasulat sa isang headline, "Mga munting investor na limas ang ipon dahil sa isang korap na opisyal ng Villaserna Holdings." Naramdaman ko ang pagtaas ng balahibo sa aking braso. Sa ilalim ng huling clipping, may sulat kamay na nagsasabing, "Mag-ingat ka, Marites. Mas malaki ang pinagtatakpan ni Carding kaysa sa akala mo. May kinalaman ito sa pamilya mo." Napaatras ako habang nagtaka ako kung sino ang nagpadala nito. Sino ang kaaway ni Carding na gustong tulungan ako? At bakit ganito ang pakiramdam ko? Parang nakabalik ako sa nakaraan at nararamdaman ko muli ang sakit ng pamilya ko. Hindi ako mapakali. Ang mga newspaper clippings na natanggap ko ay bumabagabag sa isip ko. Ang litrato ng babae na kamukha ni nanay, ang mga pangalan ng kumpanya, at ang salitang corrupt na opisyal ng Villaserna Holdings. Lahat ito ay tila mga sulo na nagliliwanag sa madilim na sulok ng aming nakaraan. Ang nakasulat kamay na mensahe ang lalong nagpatindi sa aking pagdududa. May kinalaman ito sa pamilya mo. Napaupo ako sa aking executive chair, ngunit hindi ko maramdaman ang kapangyarihan nito. Ang naramdaman ko ay ang bigat ng isang matagal ng lihim. Kailangan kong malaman ang totoo. Kinaumagahan, ginawa ko ang isang bagay na hindi ko kailanman inakala na gagawin ko. Nagpaalam ako kay Nilo na magte-take ako ng leave ng kalahating araw. Gamit ang personal matter bilang dahilan. Hindi siya nagtanong. Tumingin lang siya sa akin na may pag-aalala. Dumiretso ako sa bahay ng Ate Elena ko. Sila lang ni Nilo ang pinagkakatiwalaan ko sa mundong ito. Pagdating ko, naabutan ko siya na mahimbing na natutulog. Ngunit ang kanyang balat ay tila mas lalong namutla. Ang pagkabata ng kanyang anak na si Luna ay pilit niyang pinaninindigan sa kabila ng kanyang karamdaman. Naupo ako sa tabi ng kama niya, hinawakan ang kanyang kamay. Ang amoy ng gamot ay pamilyar na sa akin. Kailangan kong malaman, para sa kanya, para sa aming pamilya. "Ate," mahina kong sabi, "naaalala mo pa ba ang sinasabi mo noon tungkol sa nangyari sa atin nung mga bata pa tayo? Yung nawala ang lahat ng ipon natin?" Dahan-dahang nagmulat si Ate Elena. Nagulat siya sa aking tanong. "Oo naman, Marites. Paano ko malilimutan yon? Iyon ang dahilan kung bakit tayo naghirap. Dahil sa isang kumpanyang nangako ng malaking tubo pero scam lang pala." "Anong pangalan ng kumpanya, ate?" Tanong ko. Ang aking puso ay kumakaba. Villaserna." Sabi niya, "Villaserna? Villaserna Group of Companies. Yun ang pagkakakilala ko noon. May subsidiary daw sila na nag-e-encourage ng mga investors. Tapos bigla na lang nag-collapse. At kasama daw doon ang isang corrupt na opisyal. Parang si Carding yata ang apelyido." Napakapit ako sa kama. Carding Villaserna. Ang lahat ng piraso ng puzzle ay dahan-dahang nagko-connect. Ang litrato, ang audit report, ang newspaper clippings, at ngayon ang kwento ng ate ko. Sino ang opisyal na yon, ate? Hindi ko na matandaan, Marites. Basta sinabi ng nanay at tatay noon, si Carding daw ang punot dulo ng lahat, kaya galit na galit sila sa mga Villaserna. Pero wala naman silang nagawa, mahirap lang kami. Umiinit ang aking mga mata. Hindi lang pala simpleng kahirapan ang pinagdaanan namin. Ito ay isang kawalan ng katarungan, isang krimen. At ang taong nasa likod nito ay ang taong araw-araw kong nakikita sa opisina. Bumalik ako sa Villaserna Holdings na may bagong pananaw. Hindi na lang ako isang simpleng empleyado na biktima ng mga panunukso. Ngayon, ako ay isang babaeng naghahanap ng katarungan para sa kanyang pamilya. Habang naglalakad ako sa pasilyo, nakasalubong ko si Carding. Ang kanyang ngiti ay nakakapanindig balahibo. "Marites," sabi niya, "mukhang bumibisita ka sa kapatid mo. Sana naman ay okay lang siya. Pero sana
Maintindihan mo rin na ang Villaserna Holdings ay hindi charity institution. Kailangan natin ng matatalinong tao, hindi ng mga sentimental. Nagtagis ang aking mga bagang. Gusto kong sumigaw sa kanya, sabihin ang lahat ng nalaman ko, ngunit pinigilan ko ang aking sarili. Hindi pa ito ang tamang oras. Kailangan ko ng mas matibay na ebidensya. Kinabukasan, isang emergency board meeting ang ipinatawag ni Carding. Ang agenda? Ang hindi nararapat na pagganap ni Marites sa kanyang bagong posisyon. Sa aking obserbasyon, sabi ni Carding, si Ginang Ramos ay walang sapat na karanasan upang gampanan ang responsibilidad ng Chief Operating Officer. Ang mga desisyon niya ay kulang sa strategic insight at nagdudulot lamang ng kalituhan sa operasyon. Hindi po totoo yan, sagot ko. Sa wakas ay may lakas ng loob na lumaban. Ginagawa ko po ang lahat ng aking makakaya at kasama ko po si Nilo sa bawat desisyon. Si Nilo, tawanan na naman ang narinig ko. Isang bata na wala ring alam? Hindi ba kayo ang gumagaya sa kanya, Ginang Ramos? Tanong ni Ginoong de la Cruz. Naramdaman ko ang init ng dugo sa aking mukha. Nakatingin ako kay Nilo at kahit bata pa siya, nakita ko ang galit sa kanyang mga mata, ngunit pinigil niya ang kanyang sarili. Naniwala po ako kay Mama Marites at naniniwala po ako sa mga desisyon niya. Matatag na sabi ni Nilo. At kung may problema po kayo sa pamamalakad namin, dapat po direkta niyo akong kausapin. Ako ang chairman, hindi si Mama Marites lang. Isang awkward silence ang bumalot sa meeting. Kitang-kita ang gulat sa mukha ni Carding. Hindi niya inasahan ang paglaban ni Nilo. Pagkatapos ng meeting, dumiretso ako sa aking opisina. Alam kong kailangan ko ng tulong. Hindi ko ito kakayanin ng mag-isa. Naalala ko ang dating kaibigan kong si Mang Tonyo, isang retired accountant na dating nagtrabaho sa Villaserna, na sinibak din ni Carding. Nagpadala ako ng isang email kay Mang Tonyo na nagpapaliwanag ng aking sitwasyon at humihingi ng tulong. Maya-maya, isang reply ang dumating. Mag-ingat ka, Marites, nakasulat. Mas malaki ang pinagtatakpan ni Carding kaysa sa akala mo. May kinalaman ito sa pamilya mo. At kung gusto mong malaman ang totoo, kailangan nating magkita sa isang lugar na walang makakarinig sa atin. Kaba ang naramdaman ko. Pero kasabay nito, isang determinasyon na hindi ko kailanman naramdaman. Handa akong harapin ang anumang multo ng nakaraan. Hindi ako nag-atubili. Agad akong sumagot sa email ni Mang Tonyo. Sinabi kong handa akong makipagkita sa kanya. Ang mga lihim ng nakaraan ay tila umaaligid sa akin. At alam kong hindi ako makakahinga ng maluwag hanggat hindi ko nabubunyag ang katotohanan. Hindi lang para sa akin, hindi lang para kay Nilo, kundi para sa pamilya ko. Nilo ang una kong kinausap. Ipinakita ko sa kanya ang mga newspaper clippings at ang audit report. Sa kabila ng kanyang kabataan, nakita ko ang pagkabigla at galit sa kanyang mga mata. Ito po ang sinasabi ng lolo ko, Mama Marites, sabi niya. Ang mga taong may itinatago, gustong manatiling nasa dilim. Pero ang ilaw ng katotohanan, palaging hahanap ng paraan para lumabas. Magkasama kaming nag-imbestiga. Sa gabi, matapos matulog ang Ate Elena at si Luna, kami ni Nilo ay maghahanap ng mga lumang dokumento, mga file na tila nakatago sa pinakamalalim na sulok ng digital archive ng kumpanya. Si Nilo, na may natural na galing sa teknolohiya, ang nagiging hacker namin. Mama Marites, sabi niya isang gabi, habang nagtatype siya sa kanyang laptop, tingnan niyo po ito. Mayroon pong mga transaksyon dito na sobrang laki. At ang nakakagulat, ang mga kumpanyang involved ay mga shell companies lamang. Mga kumpanya na walang pisikal na opisina, walang totoong empleyado. Parang ginawa lang para maglipat ng pera. Nagdilim ang aking paningin. Mga shell companies, para ano? Para po itago ang pera, sagot ni Nilo na may seryosong tingin.
Parang money laundering po ang nangyayari. At ang mga pangalan ng nag-approve ng mga transaksyon na ito, puro mga tao po na malapit kay Sir Carding noon. Isa-isa naming inilista ang mga pangalan, ang mga petsa, ang mga halaga. Ang lahat ay nakaturo sa iisang direksyon, si Carding Villaserna. Ang kanyang mga kamay ay marumi. Ito pala ang dahilan kung bakit niya gustong makuha ang buong Villaserna Holdings nilo. Sabi ko, ang aking tinig ay puno ng hinanakit para burahin ang lahat ng ebidensya, para takpan ang lahat ng kanyang ginawang kasalanan. Habang naghahanap kami, nakita ko ang isang pangalan sa listahan ng mga biktima ng rehabilitation ng subsidiary na iyon. Isang pangalan na nangingibabaw sa lahat. Ramos Amelia. Ang pangalan ng aking ina. Naramdaman ko ang paglamig ng aking mga kamay. Hindi lang ito tungkol sa akin. Hindi lang ito tungkol sa karapatan ni Nilo. Ito ay tungkol sa aming pamilya. Sa pamilya ko na pinahirapan at ninakawan. Yumakap si Nilo sa akin. Mama Marites, hindi po kayo nag-iisa. Tutulungan ko po kayong ilabas ang katotohanan. Tutulungan ko po kayong makamit ang katarungan. Ang mga salita niya ay nagbigay sa akin ng bagong lakas. Hindi ako nag-iisa. May kasama ako. Kinabukasan, tumawag ako kay Mang Tonyo. Nagkasundo kaming magkita sa isang liblib na coffee shop malayo sa Villaserna Holdings. Marites, akala ko hindi mo na ako kakausapin. Sabi ni Mang Tonyo na payat na at may halong lungkot sa kanyang mukha. Pero masaya ako na nandito ka. May mga bagay akong kailangan mong malaman. Ikinuwento niya sa akin ang lahat. Kung paano sinimulan ni Carding ang kanyang mga ilegal na operasyon gamit ang subsidiary ng Villaserna Holdings bilang front. Kung paano niya niloko ang libu-libong maliliit na investor at kung paano niya sinibak ang sinumang kumontra. Marami kaming nawalan ng trabaho dahil sa kanya, Marites, sabi ni Mang Tonyo. Pati ako. Nagtago ako ng ilang dokumento dahil alam kong darating ang araw na mabubunyag ang lahat, pero hindi ko alam kung paano ilalabas. Salamat, Mang Tonyo. Sabi ko, salamat po sa lahat. Umuwi ako sa bahay na may mabigat na puso, ngunit may bagong determinasyon. Ngayon alam ko na ang kalaban ko. Hindi lang siya isang hambog na opisyal, siya ay isang kriminal. Ngunit ang aking galak sa pagkakadiskubre ng katotohanan ay panandalian lamang. Kinagabihan, habang papalabas ako sa gate, isang sobre ang nakita kong nakadikit sa pader. Nakasulat sa harapang pangalan ko. Nang buksan ko ito, isang litrato ng aking pamangkin, si Luna, ang bumungad sa akin. Nasa school uniform siya, maligaya na naglalakad sa kalsada, papunta sa eskwelahan. Sa likod ng litrato, may nakasulat na mensahe. Alam namin kung nasaan ang pamilya mo. Huminto ka. Nalaglag ang litrato mula sa aking mga kamay. Naramdaman ko ang panlalamig ng buong katawan ko. Si Luna, ang pamangkin ko, ang tanging anak ng Ate Elena ko. Nakatarget sila. Hindi lang ako ang nasa panganib. Ang pamilya ko, ang lahat ng mahalaga sa akin. Nanginginig ang aking mga kamay. Alam kong hindi na ito laro. Ito ay isang tunay na digmaan. Nakita ko ang litrato. Si Luna, ang pamangkin ni Mama Marites, na inosenteng naglalakad papunta sa eskwelahan. At ang mensahe, alam namin kung nasaan ang pamilya mo. Huminto ka. Ang mga kamay ni Mama Marites ay nanginginig. Nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Isang takot na hindi ko pa nakita noon. Bumalik ako sa opisina ng gabing iyon, ngunit hindi ako makatulog. Ang galit ay kumukulo sa aking dibdib. Paano nagawa ni Sir Carding iyon? Paano niya nagawang gamitin ang isang inosenteng bata para manakot? Hindi ito patas. Hindi ito karapat-dapat. Hindi ko po hahayaan, Mama Marites. Bulong ko sa sarili habang nakatingin sa labas ng bintana ng aking opisina. Hindi ko po hahayaan na saktan nila kayo. Hindi ko po hahayaan na takutin nila ang pamilya nyo. Kinabukasan maaga pa ay tinawagan ko na ang abogado ni Lolo, si Attorney Cruz.
At Yorma Cruz, direkta kong sabi, ang aking boses ay matatag. Kailangan ko po ng tulong. Kailangan ko po ng isang private investigator na mapagkakatiwalaan. May nanganganib po. Hindi nagtagal, isang veteranong investigador ang nakipagkita sa akin. Pinakita ko sa kanya ang litrato at ang mga ebidensya na nakalap namin ni Mama Marites. Ang kanyang mga mata ay seryoso habang nakikinig. Magandang desisyon ang humingi ng tulong, Ginoong Nilo. Sabi niya, ang mga taong tulad ni Carding Villaserna ay hindi titigil hanggat hindi sila nahaharap sa isang puwersa na mas malakas kaysa sa kanila. Samantala, sa loob ng kumpanya, lalong tumindi ang tensyon. Sinubukan kong gamitin ang aking posisyon bilang chairman. Sa isang board meeting, kung saan nakaupo si Sir Carding sa harap ko, direkta kong hinarap siya. Sir Carding? Sabi ko, ang aking tinig ay kalmado ngunit may diin. Napansin po namin ni Mama Marites ang isang malaking discrepancy sa financial report ng Project Orion noong nakaraang taon. Mayroong halos 50 milyong piso na hindi po malinaw kung saan napunta. O isang katahimikan ang bumalot sa meeting room. Ang iba pang board members ay nagulat. Si Carding, sa una ay natigilan, ngunit mabilis niyang nabawi ang kanyang poise. Project Orion, sabi niya, may halong pagtawa. Iyan ay isang lumang proyekto, Nilo. Hindi na yan dapat pinag-uusapan pa. Ang mahalaga ay ang kinabukasan ng kumpanya. Mahalaga po ang nakaraan, Sir Carding, sagot ko. Lalo na kung may pondo na nawawala. Bilang chairman, kailangan kong siguruhin na malinis ang transaksyon ng Villaserna Holdings. Nagangit-ngit ang bagang ni Carding, ngunit pilit siyang ngumiti. Napakabata mo pa talaga, Nilo. Hindi mo pa naiintindihan ang flow ng negosyo. Ang mga ganyang bagay, normal lang iyan sa malalaking kumpanya. Alam kong sinusubukan mo ang iyong bagong kapangyarihan, pero sana ay hindi ka magpabulag sa mga maling impormasyon na ibinibigay ng mga tao sa paligid mo. Kitang-kita ko ang kanyang matatalim na tingin kay Mama Marites. Hindi ko napigilan ang aking sarili. Gusto kong ipagtanggol siya. Walang maling impormasyon, Sir Carding, sabi ko. At si Mama Marites po ay isa sa pinakamagaling na tao sa kumpanyang ito. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Carding. Isang ngangiting nagtagumpay. Iyan ang problema, Nilo. Ang pagiging sentimental. Ang pagiging masyadong personal. Hindi ka pa handa na maging isang tunay na leader. Hindi ka pa handa na ihiwalay ang damdamin sa negosyo. At ang iyong tumingin siya kay Mama Marites. Mukhang sinasamantala lang ang iyong kabataan. Pagkatapos ng meeting, muling nagkalat ang mga bulungan. Mas lumala ang mga usapan. Ngayon, hindi lang si Mama Marites ang target. Ako rin. Sinasabi nilang pinapaikot ako ni Mama Marites na ginagamit niya ang aking kabataan para sa kanyang pansariling interes. Nilo, sigurado ka ba sa ginagawa mo? Tanong sa akin ni Mama Marites pagkatapos ng meeting. Nakita ko ang pagod sa kanyang mga mata. Ngayon, lalong nagagalit si Carding at mas lalo akong nahihirapan. Pakiramdam ko, lalo akong kinamumuhian ng mga tao. Naramdaman ko ang kurot sa aking puso. Sa pagtatangka kong ipagtanggol siya, tila lalo ko pa siyang inilagay sa panganib. Ang aking inosenteng galit ay naging gasolina lamang sa apoy na sinisimulan ni Carding. Pero, Mama Marites, sabi ko, gusto ko lang po kayong tulungan. Alam ko, anak, sagot niya. Pero kailangan nating maging mas matalino. Hindi lang tayo dapat sumugod. Sa sumunod na araw, bumalik ang private investigator na tinawagan ko. Mayroon siyang isang folder, punong-puno ng mga ebidensya, mga bank statements, mga audio recordings, at mga litrato na nagpapatunay sa mga transaksyon ni Carding sa mga shell companies. Napakagaling mo, attorney. Sabi ko, puno ng pag-asa. Ito na ang kailangan natin. Ngunit nang buksan ko ang folder at inilabas ang mga dokumento, mayroon akong napansin.
Isang mahalagang piraso ang nawawala. Ang pinakaimportanteng dokumento na naglilink kay Carding sa pinakamalaking halaga ng pera, ang patunay ng huling transaksyon na nag-ubos sa lahat ng pondo ng mga investor. Nawawala ang pinakamahalagang piraso ng puzzle. Bulong ko. Ang aking puso ay lumubog. Paano nangyari ito? Ang investigator ay nagulantang din. Imposible, Ginoong Nilo. Hawak ko yan ng mahigpit. Walang ibang may alam sa mga dokumentong ito. Ngunit isang bagay ang siguradong sigurado ako. Si Carding, alam niyang papalapit na kami at naunahan niya kami. Hindi ako makapaniwala. Nawawala ang pinakamahalagang ebidensya. Pakiramdam ko, muling gumuho ang lahat. Ang pag-asa na naramdaman ko nang matuklasan namin ang mga lihim ni Carding ay napalitan ng kawalan ng pag-asa. Nilo, anong nangyari? Tanong ko. Ang aking tinig ay halos pabulong. Paano nawala iyon? Nakita ko ang pagkadismaya sa mukha ni Nilo. Hindi ko po alam, Mama Marites. Hawak ko po ang folder ng mahigpit. Pero pagbukas ko, wala na po ang dokumentong iyon. Hindi ko alam kung sino ang dapat sisihin. Ang sarili ko ba? Dahil sa pagiging bulag sa loob ng maraming taon? O si Nilo, na sa kabila ng kanyang katalinuhan, ay bata pa rin at kulang sa karanasan? Ngunit alam kong hindi ito ang oras para sa pagbibintang. Kailangan naming kumilos. Kailangan natin ang dokumentong yon, Nilo. Sabi ko, iyon lang ang magpapatunay sa lahat. Kung wala iyon, baliwala ang lahat ng pinaghirapan natin. Ngunit paano namin yon makukuha? Malamang ay nasa kamay na ni Carding at alam kong gagawin niya ang lahat para sirain yon. Naalala ko si Mang Tonyo. Siya ang tanging tao na maaaring mayroong kopya o kaya ay alam kung saan ito mahahanap. Ngunit ang paglapit sa kanya ay puno ng panganib. Mang Tonyo, sabi ko kay Nilo, si Mang Tonyo ang tanging pag-asa natin. Siya lang ang nakakaalam sa lahat ng transaksyon ni Carding noon. Baka may kopya siya ng nawawalang dokumento. Pero Mama Marites, delikado po, sabi ni Nilo. Kung alam ni Sir Carding na may kausap kayo, baka saktan niya kayo. Delikado na rin naman tayo, Nilo. Sagot ko. May determinasyon sa aking boses. Hindi ko na kayang hayaan na manatili sa kapangyarihan ang taong nagnakaw sa pamilya ko at ngayon ay nananakot sa atin. Kinaumagahan, nakipagkita ako kay Mang Tonyo sa isang lumang library malayo sa Villaserna Holdings. Alam kong pinagmamasdan kami ni Carding, kaya kailangan kong maging maingat. Mang Tonyo, kailangan po namin ang tulong nyo. Sabi ko, ipinaliwanag ang tungkol sa nawawalang dokumento. Iyon po ang huling barahan namin para mahuli si Carding. Umiling si Mang Tonyo. Mahirap, Marites. Alam kong nasa kanya na yon. Hindi basta-basta magpapakawala ng ebidensya si Carding. Pero may isang tao pa akong kilala. Isang dating sekretarya ni Carding na nagtago ng ilan sa kanyang mga lihim. Ngunit hindi ko alam kung makikipagtulungan siya. Sino po siya, Mang Tonyo? Si Aling Celia, pero matagal na siyang nagretiro at takot na takot siya kay Carding. Mahirap siyang kausapin. Siguradong hihingi siya ng kapalit, isang bagay na hindi ko alam kung makukuha mo. Naramdaman ko ang pag-asa. Kung may isa pang tao, may pag-asa pa. Anong kapalit po ang kailangan niya? Isang particular na confidential document. Isang pahina mula sa kanyang personal na financial ledger. Iyon lang ang makakumbinsi sa kanya. Iyon ang kanyang insurance policy. Kailangan mong kuhanin yon mula sa opisina ni Carding. Paliwanag ni Mang Tonyo. Ang pagkuha ng dokumento mula sa opisina ni Carding ay parang isang misyon imposibleng gawin. Ngunit wala na akong ibang pagpipilian. Kinaumagahan, naghanda ako. Suot ko ang pinakapangkaraniwan kong damit at dahan-dahan akong pumasok sa opisina ni Carding habang abala ang lahat sa umaga. Ang opisina niya ay nasa isang sulok ng gusali na may sariling security system.
Kinabahan ako, ngunit pinilit kong maging kalmado. Naalala ko ang layout ng kanyang opisina. Alam kong merong isang maliit na safe sa likod ng kanyang painting. Dahan-dahan akong pumasok. Ang aking mga kamay ay nanginginig. Binuksan ko ang safe. Ang aking puso ay kumakaba. Nakita ko ang isang folder. Personal Ledger, RV. Nakasulat doon. Kinukuha ko na ang pahina na sinasabi ni Mang Tonyo nang biglang bumukas ang pinto. Anong ginagawa mo rito, Marites? Nalaglag ang folder mula sa aking kamay. Si Carding. Nakatayo siya sa harap ko, ang kanyang mukha ay puno ng galit. Sa likod niya, nakatayo ang dalawang malalaking security guard. Nag-iisa po ako. Nauutal kong sabi. Nagsisinungaling ka. Sigaw niya. Nanakawin mo ang mga dokumento ko. Alam ko na ang ginagawa mo, Marites. Akala mo ba mapaglaruan mo ako? Hindi pa tapos ang laban na to. Hinigpitan niya ang pagkakahawak sa braso ko. Ang kanyang mga mata ay parang apoy. Kayong dalawa, utos niya sa mga security guard. Itali niyo siya at hanapin niyo ang matandang kasama niya. Pinilit kong lumaban, ngunit masyado silang malakas. Tinali nila ako sa upuan at ang aking bibig ay tinakpan. Pakiramdam ko, tapos na ang lahat. Natalo ako. Mula sa bintana ng kanyang opisina, nakita ko si Nilo. Nakatayo siya sa labas ng gusali. Sinusubukang tawagan ako. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Ngunit wala siyang magagawa. Nakakulong ako. Hinarap ako ni Carding, isang nangiting tagumpay sa kanyang labi. Akala mo mananalo ka? Hindi mo kayang labanan ang kapangyarihan ko, Marites. Tapos na ang lahat. Ang mga ebidensya mo, susunugin ko. At ikaw, babayaran mo ang pagtatangka mo na sirain ako. Naramdaman ko ang takot na bumabalot sa akin. Ngunit sa gitna ng takot na yon, may isang maliit na apoy na nagsimulang magliyab sa aking dibdib. Hindi ako susuko, hindi pa tapos ang laban. Hindi ko maabot si Mama Marites. Ang kanyang opisina ay sarado at ang mga security guard ni Carding ay nakabantay sa labas. Nakita ko siya sa loob ng bintana, nakatali sa upuan, ang kanyang bibig ay tinakpan. Ang takot na nakita ko sa kanyang mga mata ay nagpabaliw sa akin. Mama Marites! Bulong ko, ang aking tinig ay halos hindi marinig. Pakiramdam ko, nawawalan ako ng lakas. Ang tanging taong nagtitiwala sa akin, ang tanging pamilya na meron ako, ay nasa panganib dahil sa akin. Naalala ko ang mga salita ni Lolo. Nilo, ang tunay na lakas ay hindi nakikita sa kung gaano kalaki ang iyong kapangyarihan, kundi sa kung paano mo ito ginagamit para sa kabutihan. Naalala ko rin ang mga sinabi ni Mama Marites. Hindi tayo susuko, Nilo. Hindi pa tapos ang laban. Kailangan kong kumilos. Kailangan kong iligtas si Mama Marites. Ngunit paano? Kinuha ko ang cellphone ko at tinawagan ko agad si Attorney Cruz. Attorney Cruz, kailangan ko po ng tulong niyo ngayon din. Si Mama Marites nasa panganib. Nakakulong siya sa opisina ni Sir Carding. Anong nangyari, Nilo? Nag-aalalang tanong ni Attorney Cruz. Ikinuwento ko ang lahat, mula sa pagkawala ng dokumento hanggang sa pagkakakulong ni Mama Marites. Kailangan ko po ng tulong. Ngayon na. Kalma lang, Nilo. Sabi ni Attorney Cruz, ang kanyang tinig ay matatag. May plano ako, magtungo ka sa conference room. Ipatawag mo ang lahat ng board members. Sasabihin ko sa kanila na mayroong emergency meeting. Hindi ko maintindihan. Bakit sa conference room? Bakit may meeting sa ganitong oras? Ngunit nagtiwala ako kay Attorney Cruz. Sige po, Attorney. Sabi ko. Agad akong tumungo sa conference room at ipinatawag ang lahat ng board members. Ang lahat ay nagtataka. Pati si Carding na nakita kong papalabas mula sa kanyang opisina, kasama ang kanyang mga security guard. May mapanuksong ng ngiti sa kanyang labi. Anong nangyayari, Nilo? Tanong niya. May halong pangungutya.
Bakit ka nagpapatawag ng emergency meeting? May problema ba sa cookies mo? Hindi ko siya pinansin. Direkta akong pumasok sa conference room. Sumunod si Carding, kasama ang kanyang mga tao. Mga board member, sabi ko, ang aking tinig ay malakas at matatag. Ipapatawag ko po kayong lahat ngayon dahil may mahalaga akong kailangan sabihin. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Attorney Cruz kasama ang isang grupo ng mga tao. Ang ilan ay mga tauhan ng NBI at ang ilan ay mga mamamahayag na may dalang kamera. Attorney Cruz, sabi ni Carding, namutla. Anong ibig sabihin nito? Ginoong Carding Villaserna, sabi ni Attorney Cruz. Narito po kami upang magsagawa ng raid sa inyong opisina at upang ipatupad ang arrest warrant laban sa inyo at sa mga taong kasama nyo. Arrest warrant? Para saan? Sigaw ni Carding. Para sa mga kasong korupsyon, money laundering, at pagtatago ng ebidensya, sagot ni Attorney Cruz. At para sa pagkulong at pagbabanta sa buhay ni Ginang Maria Teresa Ramos. Nagulantang ang lahat. Ang mga board members ay nagbulungan. Ang mga mamamahayag ay nagkukuhanan ng litrato at video. Nagsisinungaling kayo, sigaw ni Carding. Wala akong ginawang masama at si Marites, nagtatatago siya, hindi siya nakakulong. Ngunit bago pa man matapos ang kanyang mga salita, dahan-dahang bumukas ang pinto ng opisina ni Carding. At doon, nakita namin si Mama Marites. Nakatayo siya. Ang kanyang mga kamay ay may tali pa rin, ngunit ang kanyang mga mata ay matatag. Sa kanyang tabi, nakatayo si Mang Tonyo, may hawak na folder. Mama Marites! Sigaw ko at tumakbo ako papalapit sa kanya. Niyakap ko siya ng mahigpit. Okay lang po kayo? Okay lang ako, Nilo, mahina niyang sabi. Salamat anak, salamat. Humarap si Mang Tonyo kay Carding. Ginoong Carding Villaserna, sabi niya. Ito po ang nawawalang dokumento. Ang kopya ng personal financial ledger nyo, ang nagpapatunay sa lahat ng inyong iligal na transaksyon. Nalaglag ang panga ni Carding. Ang kanyang mukha ay namutla. Nawalan siya ng lakas at napaupo sa kanyang silya. Hindi! Sigaw niya. Nagsisinungaling kayo. Mga sinungaling. Ngunit huli na ang lahat. Iniharap ni Attorney Cruz ang lahat ng ebidensya, ang mga bank statements, ang audio recordings, at ngayon ang personal ledger ni Carding. Ang lahat ay nakaturo sa iisang direksyon. Ang mga tauhan ng NBI ay lumapit kay Carding at sa kanyang mga kasama. Ricardo Villaserna at sa inyo ring mga kasama, kayo po ay arestado. Sabi ng isang opisyal ng NBI, may karapatan kayong manahimik. Ang anumang sasabihin nyo ay maaaring gamitin laban sa inyo sa korte. Naghari ang katahimikan sa conference room. Ang tanging naririnig ay ang click ng mga kamera at ang mga bulungan ng mga mamamahayag. Si Carding, sa kanyang huling pagtatangka na lumaban, ay tumayo. Ang kanyang mga mata ay pula sa galit. Hindi pa tapos ang laban na to. Hindi kayo mananalo. Hindi siya tunay na Villaserna. Anak siya ng katulong. At ikaw, Marites, hindi ka iba. Ginagamit mo lang ang bata para sa pera. Ang kanyang mga salita ay parang suntok sa akin. Anak ng katulong. Ang matagal ng lihim ng aking nakaraan ay nabunyag sa harap ng lahat. Naramdaman ko ang paglamig ng buong katawan ko. Ngunit bago pa man ako tuluyang masiraan ng loob, naramdaman ko ang kamay ni Mama Marites sa aking balikat. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal at pangunawa. Ang sigaw ni Carding ay parang bomba na sumabog sa loob ng conference room. Hindi siya tunay na Villaserna. Anak siya ng katulong. At ikaw, Marites, hindi ka iba. Ginagamit mo lang ang bata para sa pera. Naramdaman ko ang paglamig ng kamay ni Nilo sa aking balikat. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at sakit.
Ang lihim ng kanyang pinagmulan, ang lihim na matagal nang inilihim ng kanyang lolo, ay nabunyag sa pinakamalupit na paraan. Ngunit sa sandaling iyon, wala akong naramdamang pagkabigla o kahihiyan. Ang naramdaman ko ay ang matinding pagmamahal para sa batang ito na lumaki ng walang pamilya, walang pagkakakilanlan, at ngayon ay sinasaktan ng kanyang sariling kamag-anak. Hinarap ko si Carding. Ang aking mga mata ay matatag. Tama ka, Carding, sabi ko. Ang aking tinig ay malakas at malinaw. Sa kabila ng pagkabigla ng lahat. Hindi siya tunay na Villaserna sa pangalan. Ang nanay niya ay isang katulong. Ang kanyang lolo, si Don Roberto, ay tinago ang kanyang pinagmulan upang protektahan siya mula sa mga taong tulad mo. Ngunit ano ang masama sa pagiging anak ng isang katulong? Isang bulungan ang muling kumalat sa silid. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito bulong ng paghusga, kundi ng pagtataka at pag-unawa. Ang dugo ay hindi ang tanging basehan ng pagkatao, Carding. Patuloy ko. Ang tunay na Villaserna ay hindi lamang sa apelyido. Ang tunay na Villaserna ay nasa puso, nasa pagmamalasakit, nasa kabutihan, at iyan ang meron kay Nilo na wala ka. Niyakap ko si Nilo. Si Nilo ang tunay na Villaserna, hindi dahil sa apelyido, kundi dahil sa puso niya. At ako, ginagamit ko siya? Oo, ginagamit ko siya para labanan ng korupsyon. Ginagamit ko siya para itama ang mga mali. At ginagamit ko siya para magpakita ng pagmamahal na matagal nang ipinagkait sa kanya. Tumingin ako sa mga mamamahayag. At ngayon, sasabihin ko rin ang katotohanan. Hindi lang ang pamilya ni Nilo ang sinaktan ni Carding. Ang pamilya ko rin. Ang aming mga magulang ay nawalan ng lahat ng kanilang ipon dahil sa mga ilegal na transaksyon na ginawa ni Carding Villaserna. Sa ilalim ng pangalan ng Villaserna Holdings, nanloko siya ng libu-libong maliliit na investor at kinuha ang aming pera. Isang malakas na shocking ang narinig ko mula sa mga mamamahayag. Nagkumpulan sila, nagtatala ng bawat salitang sinasabi ko. Si Carding, na nakaupo pa rin sa kanyang silya, ay namutla. Nawala na ang kanyang kayabangan, napalitan iyon ng takot. Ang lahat ng ebidensya ay narito. Sabi ni Attorney Cruz, hawak ang folder ni Mang Tonyo. Ang mga testimonya ng mga biktima ay handa na. Ang hustisya ay gagana. Ang mga board members na kanina ay nagtataka ay bumoto ng pabor sa pagpapatalsik kay Carding at sa lahat ng kanyang mga tauhan. Hindi na nila kayang ipagtanggol ang isang taong may ganitong kaduming record. Kinaladkad si Carding at ang kanyang mga kasama palabas ng Villaserna Holdings sa harap ng flashing lights, ng mga kamera at ng mga sumisigaw na mamamahayag. Ang kanyang mukha ay puno ng kahihiyan at galit. Ang kanyang kahambugan ay nawala na. Ang kapangyarihan niya ay nawala na. Naiwan kami ni Nilo sa conference room kasama si Attorney Cruz at Mang Tonyo. Ang katahimikan ay bumalot sa silid. Isang katahimikan na punong-puno ng pagbabago. Nilo, sabi ko, ang aking tinig ay puno ng pagmamahal. Hindi mahalaga kung sino ang mga magulang mo. Ang mahalaga ay kung sino ka at isa kang mabuting bata. Isang mabuting tao. Niyakap niya ako ng mahigpit. Salamat po, Mama Marites. Salamat po sa pagtatanggol sa akin. Niyakap ko rin siya. Sa sandaling iyon, hindi na siya ang chairman ng Villaserna Holdings. Siya ay si Nilo, ang bata na naghahanap ng pagmamahal ng pamilya. At ako ang kanyang pamilya. Ngayon, Nilo, sabi ko, simulan natin ang pagpapagaling. Pagalingin natin ang Villaserna Holdings. Pagalingin natin ang mga nasaktan. Tumingin kami sa labas ng bintana, sa bustling city life. Isang bagong simula. Isang bagong kabanata. Hindi lang sa buhay namin, kundi sa buhay ng buong kumpanya. Lumipas ang mga buwan. Ang dating magulong Villaserna Holdings ay dahan-dahang gumaling, parang isang sugat na ginagamot ng pagmamahal at pag-unawa.
Sa ilalim ng pamamahala namin ni Nilo, nagbago ang kultura ng kumpanya. Wala nang bulungan, wala nang panunukso. Napalitan iyon ng paggalang at pagtutulungan. Ako, si Marites, ang dating tagatimpla ng kape, ay ngayoy mas kumpiyansa na sa aking posisyon bilang Chief Operating Officer. Natuto akong mamuno, hindi sa pamamagitan ng takot o awtoridad, kundi sa pamamagitan ng empatiya at kabutihan. Ipinatupad ko ang mga patakaran na nagprotekta sa mga empleyado at nagbigay ng mga benepisyo na matagal na nilang inaasam. Sa isang board meeting, kung saan dati ay nanginginig ako sa takot, ngayoy matatag akong nagpapakita ng mga bagong proyekto. Ang layunin natin, mga kasama, sabi ko sa lahat, ay hindi lang kumita. Ang layunin natin ay maglingkod. Maglingkod sa ating mga empleyado, sa ating mga customer, at sa ating komunidad. Ito ang tunay na pamana ni Don Roberto, at ito ang ipagpapatuloy natin. Nilo, na ngayon ay 15 taong gulang na, ay lumaki at nag-mature. Hindi na siya ang takot na bata na unang pumasok sa lobby. Ngayoy isa na siyang matalinong chairman na may malinaw na pananaw sa hinaharap. Siya ang utak at ako ang puso. Sa isang press conference, nakatayo si Nilo sa harap ng mga mamamahayag. Ang kanyang boses ay malakas at malinaw. Ang Villaserna Holdings po ay magsisimula na ng isang bagong kabanata. Sabi niya, isang kabanata na nakatuon sa transparency, sa social responsibility, at sa pagpapahalaga sa bawat isa. At nais ko pong pasalamatan ang taong naging inspirasyon ko sa lahat ng ito, ang aking Mama Marite, ang ating COO. Naramdaman ko ang init sa aking mga pisngi habang ang lahat ay pumapalakpak. Ito ang tunay na tagumpay, hindi pera o kapangyarihan, kundi pagmamahal at paggalang. Isang gabi, matapos ang isang abalang araw, kami ni Nilo ay kumain ng hapunan sa bahay namin. Kasama namin ang Ate Elena at si Luna, nang ngayoy mas masigla na. Ang bahay namin, na dating maliit at tahimik, ay ngayoy puno ng tawanan at ingay. Mama Marites, sabi ni Luna, ang sarap po ng luto nyo. Masarap pa po sa restaurant. Ngumiti ako. Ito ang tunay na kayamanan, ang pamilya. Habang naglilinis ako ng hapagkainan, isang lumang sobre ang nahulog mula sa isang libro. Nagtaka ako. Wala akong matandaan na mayroong ganyan. Binuksan ko ito at sa loob ay may sulat. Marites, nakasulat. Binabati kita sa iyong tagumpay. Alam kong matagal kang nagdusa, ngunit alam ko rin na ang kabutihan mo ang magliligtas sa iyo. Ako ang matandang abogado na pinagkatiwalaan ni Don Roberto. Ako ang nagpadala sa iyo ng mga dokumento noon. Hindi ako direktang nakialam para hindi maghinala si Carding, ngunit matagal na kitang sinusuportahan. Ngayon, handa na akong magretiro ng may kapayapaan sa puso. Ang pagtitiwala ni Don Roberto sa iyo ay hindi nagkamali. Ipagpatuloy mo ang pagiging ilaw. Napaiyak ako. Hindi pala ako nag-iisa. Mayroon palang mga taong nagtitiwala sa akin. Kahit noong hindi ko pa alam ang sarili kong halaga, Nilo ang lumapit sa akin. Mama Marites, bakit po kayo umiiyak? Ipinakita ko sa kanya ang sulat. Binasa niya ito at ngumiti. Si Lolo po talaga, sabi niya. Palagi siyang may sorpresa. Sa huling bahagi ng araw, kami ni Nilo ay umakyat sa rooftop ng Villaserna Holdings. Mula rito, tanaw namin ang buong lungsod, ang mga ilaw na kumikinang sa dilim. Ang ganda po, Mama Marites, sabi ni Nilo, ang kanyang tinig ay puno ng paghanga. Oo, Nilo, sagot ko. Napakaganda. At alam mo anak, lahat ng ito, ang lungsod na ito, ang kumpanyang ito ang pamana na ipinaglaban natin. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal.
Hindi lang po yan ang pamana, Mama Marites. Ang tunay na pamana po ay ang kabutihan ninyo, ang pagmamahal ninyo. Iyan po ang pinakamahalagang pamana na nakuha ko. Hinawakan niya ang aking kamay. Salamat po, Mama Marites. Salamat po sa lahat. Kayo po ang tunay na pamilya ko. Hindi ko na napigilan ang aking mga luha. Niyakap ko siya ng mahigpit. Salamat din, Nilo. Salamat sa pagtitiwala sa akin. Mahal na mahal kita, anak. Kami, si Nilo at ako, ay tumayo roon. Magkahawak kamay, habang ang araw ay dahan-dahang sumisikat sa malayo, nagbibigay ng bagong pag-asa at liwanag sa isang bagong araw, sa isang bagong simula. Ang pamana ng kabutihan ay mananatili, nagliliwanag, at patuloy na magbibigay inspirasyon. At dito nagtatapos ang kwento ni na Mama Marites at Nilo. Isang kwentong puno ng pag-asa at pagmamahal. Sa bawat isa sa inyo na sumubaybay, nakinig, at nakiisa sa bawat kabanata ng kwentong ito. Mula sa kauna-unahang pahina hanggang sa huling linya, maraming salamat po. Isang karangalan po para sa amin na ibahagi ang paglalakbay ni na Mama Marites at Nilo. Bilang inyong manunulat, bawat salitang inyong narinig ay binuo ng may pagmamahal at pag-asa. May mga pagkakataong ako mismo ay nakaramdam ng galit, lungkot at higit sa lahat, kilig habang isinusulat ang kanilang kapalaran. Ang paglikha ng mundong ito kung saan nagtatagpo ang kawalan at kabutihan ay isang karanasan na hinding-hindi ko malilimutan. Sana po ay natunghayan nyo sa kanilang istorya ang halaga ng pagtitiwala, ng pagpapatawad sa sarili at sa kapwa, at ng pag-asa na kahit sa pinakamadilim na sandali, ang tunay na kabutihan ay palaging mananaig. Ang pag-ibig hindi lang sa pagitan ng magkasintahan, kundi ang pag-ibig sa kapwa, sa pamilya, at sa sarili, ang siyang pundasyon ng isang matatag at makabuluhang buhay. At higit sa lahat, ang aral na ang pinakamahalagang pamana ay hindi nakikita sa yaman o kapangyarihan, kundi sa puso na puno ng integridad at pagmamalasakit. Sa huling pagkakataon, mula sa kaibuturan ng aking puso, nagpapasalamat po ako sa inyong suporta. Inaanyayahan ko po kayong ibahagi ang inyong mga saloobin at damdamin tungkol sa kwento ni na Mama Marites at Nilo. Ano ang pinakapinahanga nyo sa kanila? Ano ang naging aral ninyo? Hanggang sa muli, at patuloy nating ipagdiwang ang kapangyarihan ng pag-ibig at kabutihan. Maraming salamat po at paalam.